Ngayong gabi, babaguhin natin ang pagtingin ng marami sa paghihiwalay ng basura. Totoo namang pahirapan, pero may high-tech ng proseso na nakita ko first-hand sa Pampanga. Tara, let's change the game! Aabot sa 61,000 metric tons ang dami ng solid waste sa bansa kada araw. Ayon sa DENR, kasing dami yan ng 1,220,000 sako ng bigas. Para makatulong masolusyonan yan, isang pribadong kumpanya ang nagtayo ng kauna-unahang Automated Materials Recovery Facility sa bansa. Automated? First built in Cebu and now in Pampanga. Karaniwang MRF lang ang meron sa kada lungsod at munisipalidad sa bansa, kung saan dinadala ang ating mga basura for segregation and sorting. Sa automated MRF, expect state-of-the-art, cutting-edge technology. What we do is we receive mixed municipal solid waste from different public and private entities. It goes through this MRF warehouse for a robust segregation and sorting process. Ang ilan sa waste management equipment, in charge sa sorting, segregating at processing, nagmula pa sa Asia at Europa. Mga kapuso, nandito tayo sa tinatawag nilang vibrating sieve. So, kasalukuyan pong nilalagay na ito mga waste natin dito sa machine. Umaakyat na po yung mga waste natin, yung mga basura natin, papunta dito sa ating vibrating sieve. Sinesegregate yung waste natin into the organic waste from the inorganic waste. Yung mga inorganic natin, yun yung mga plastic, organic waste, yan yung mga soil, dirt. Ang good news dito, these equipment can help produce over 15,000 tons of methane emission per annum. Nandito tayo sa tinatawag nilang baler. Ito po yung equipment na magko-compress ng non-recyclable solid waste natin. So tara, start na natin. Nakikita natin, nirarap po nila yung mga basura natin. They wrap it up para hindi siya mag-emit ng smell, para mabawasan din po yung methane emission. Hindi pa dyan nagtatapos ang ambag ng automated MRF dahil alam nyo bang it also turns waste into sustainable fuel? Refuse-derived fuel, so it's not a liquid type of fuel. So it's basically the plastics that we're able to recover from the mixed municipal solid waste. What we do with that is we shred it, and then that shredded material is a coal alternative for power. At ang mga pwedeng makinabang dito, our main customers are really the LGUs. So our intent is really to serve the LGUs north of Metro Manila all the way to north of Luzon. Mga kapuso, ito na ang future ng waste management dito sa bansa. Nakita natin kung gaano ka-efficient at ka-environment friendly yung proseso nila dito. Meron na sa Luzon, meron na sa Visayas, pero sana po mas marami pang lugar dito sa bansa ang maka-adapt nito. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Iniutos ng Pangulo ang pagbigkas at pag-awit sa Bagong Pilipinas Pledge at Hymn sa mga pampublikong opisina at paaralan. Pero pagpunto ng isang senador, kailangan munang amyendahan ang batas tungkol sa flag ceremonies. Alamin natin ang boses mo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Sa flag ceremony ng Presidential Communications Office ngayong umaga, dagdag na binigkas ang Bagong Pilipinas Pledge. Sa flag raising ceremony ng Caloocan City Hall nga, narinig na rin ang awit ng Bagong Pilipinas. Dagdag ang mga yan sa lupang hinirang at panata-makabayan. Alinsunod yan sa utos ng Memorandum Circular No. 52 ng Malacanang sa mga tanggapan ng national at local governments, pati public school at state colleges and universities. Ayos naman, mabuti naman. Kasi dadagdag lang naman, di naman mawawala yung dating ano eh. Okay lang po kasi kung ano yung patakaran, dapat naman sundin. Pero ano nga ba ang Bagong Pilipinas? Bukang bibigyan ng Pangulo, natatakaan niya ng kanyang pamumuno na principled, accountable at dependable. Para ramay sa puso ng mga Pinoy, nais ang Pangulo na awitin ng kanta at panatang nilikha para rito. Pero sounds familiar daw ito ayon sa Teachers Dignity Coalition. Ito isang paraanan ng propaganda. This is more of serving the Marcos administration and hindi pa yung ating bansa. Wala tayong mga ganito in the past. Meron lamang tayong ganito po nung panahon ni President Marcos Sr.
Sabi ng isang party list, sana'y ilaan na lang ng administrasyon ang oras para solusyonan ng mababang sahod, mahal na bilihin at kakulangan ng maayos sa trabaho. Kabilang din yan sa mga sentimento ng ilan nating kababayan. Mas marami pong problema na kailangan i-improve kesa dagdagan pa yung bagong Pilipinas, mas maganda pa yung may mga improvement. Mahaba na nga tapos ihabaan pa. Makakatulong kaya? Parang hindi, wala namang may tulong eh. Anong may tulong doon? Wala rin. Okay naman, but not necessary, pero okay. Ano ho kaya may tutulong doon sa tingin ninyo? Oh well, sabi nga nila to foster daw yung patriotism, baka sakali. Pero pagpunto ni Senador Coco Pimentel, may umiiral ng batas tungkol sa pambansang awit, panata at flag raising ceremonies. Kung dadagdagan, kailangan muna kanyang amyandahan yan at hindi pwedeng iutos lang ng Memorandum Circular ng Pangulo. Maaring may mga bagong ideya raw kasing nakapaloob dito at ang mandato para aprobahan ito ay nasa mga mambabatas na kinatawan ng mga mamamayan. Sabi rin ni Professor Rowie Daroy Morales ng University of the Philippines College of Law, may prosesong dapat pagdaanan ng anumang panata o awitin sa isang flag ceremony. Kung gagawing mandatory, ay baka kailangan ng batas. Kasi kailangan dumaan din sa isang proseso yung laman nung kakantahin. Patuloy namin kinukuha ang panig ng Malacanang. Sabi naman ng Civil Service Commission, huwag munang husgahan at walang masamang nakasaad sa awit at panata ng bagong Pilipinas. Kung tied up rin siya dun sa bagong Philippine Development Plan, then I don't see anything that is wrong with ensuring that everybody in government is aligned with the goals and principles being pushed for by the administration. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Dapat bang i-require ang pag-awit at pagbigkas ng bagong Pilipinas Hymn at Pledge tuwing flag ceremony? Pakinggan natin ang boses ng ating mga kapuso online tungkol dyan. Para sa ilan, why not? Lalo na kung makatutulong paan nila ito para mapakita ng mga Pilipino ang pagiging makabansa. Isa namang simbolo ng pagpupugay at respeto sa watawat at sa Pilipinas ang tingin dito ng isang netizen. Tila din naman pabor ang ilan natin kababayan at tinawag na nilang utos na pagsasayang lang ng oras at enerhiya ng mga tao. Git pa ng iba, mas maraming issue sa bansa ang dapat unahin ng gobyerno, gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin at pagsugpo sa korupsyon. Kaya para sa ilang netizen, irrelevant o walang katuturan ang hakbang na ito. Tanong naman ng iba, may nagbago nga ba sa Pilipinas para kantahin at bigkasin ang bagong Pilipinas? Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Ipinakita ng Miro Systems sa ilang COMELEC official ang planta nito sa South Korea, kung saan binubuo ang mga makinang gagamitin sa eleksyon 2025. May ilan pang gustong ipabago ang COMELEC. Tinutukan niyan live mula South Korea ni Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Mel, dito nga sa South Korea, ginagawa ang mga makina na gagamitin natin sa election 2025. At kanina nga po ay binisita ng COMELEC ang planta ng Miro Systems. Mismong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang bumisita sa planta ng Miro Systems sa Anyang, South Korea para obserbahan kung paano ginagawa ang makinang gagamitin sa election 2025. Kasama rin sina Commissioner Amy Ferolino at Nelson Celis. Dito sa lugar na ito, unti-unting nabubuo yung mga makina na gagamitin natin sa election 2025. Sa August, inaasahan na magkakaroon ng 20,000 units na i-deliver sa Pilipinas. Magkakaroon pa ng buwan ng delivery yan hanggang makabuo ng 110,000 sa Disyembre at yan po yung mga makinang gagamitin natin sa election 2025. Ipinakita rin sa mga opisyal ng COMELEC ang parts assembly line kung saan binubuo ang maliliit na bahagi ng ACM. Kapag buo na ang makina, dumadaan ito sa Automated Quality Assurance Test. Dito, panay-panay ang takbo ng mga ACM para masubok kung papalya ba ito. 1,000 balota raw ang kailangan dumaan sa bawat makina para makapasa ito sa test. Sadya ring mainit ang kwarto para masubok kung papalya ito sa mainit na klima ng Pilipinas. I'm just wondering if our ACM would stand the temperature and it's already operating.
the climate of the Philippines. We have absolute full 100% confidence that the temperature will not be an issue. Ganun pa man, 6,000 ACM daw ang naka-standby sakaling may pumalya. Magkakaroon din daw ng 82 repair hubs nationwide. Ayon sa Miru, on schedule ang production ng mga makina, bagay na ikinatuwa ng COMELEC. I am impressed by the speed. Umaasa ako na kayang-kaya nilang mahabol. Pero si Garcia, may ilan pang pagbabago sa makina na hiniling sa Miru. Isa rito ang pag-aalis ng option kung saan tatanungin ng makina ang botante kung handa na siyang i-cast ang kanyang boto. Nais ni Garcia ang basahin na agad ng makina ang boto para hindi raw matagalan ang botante. Ayon kay Garcia, kailangan pa raw ipakita ng Miru na talaga mapagkakatiwalaan ang makina. It's not enough that we are going to demo or demonstrate the machines. What is important is we have to explain step by step the process on how we are to produce the results, we are to count the results, and even to transmit the results from the machine to our canvassing system. 미르 시스템제의 최종 목표는 코멜렉과 필리핀 국민이 만족하는 선거 시스템을 제공하는 것임을 다시 한번 약속드립니다. The ultimate goal of Miru Systems is to provide an electric system that satisfies both COMELEC and the people of the Philippines. Thank you very much. Ang pag-transmit ng boto mula sa mga presinto, hindi trabaho ng Miru kundi ng joint venture ng I1 Resources Incorporated. Ayon sa Miru, magtutulungan sila ng I1. Mel, tiniyak naman ng Miru na kaya nila yung dagdag na adjustment na pinapagawa ng COMELEC at hindi raw maantala ang produksyon ng mga makina. Yan muna po ang pinakahuling ulat mula dito sa Seoul, South Korea. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon, kasamang naapektuhan ang Mount Canlaon Natural Park, pati kabuhayan ng marami nating residente. Kaya naman tumugon ng GMA Kapuso Foundation sa ilan nilang mga pangangailangan. Fireworks, umani ng maraming views at shares ang post ng pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon noong June 3. Natuntun namin ang kumuha ng video at larawan na si Marian sa Canlaon City. Nagkukwentuhan kami habang nagkakape. Tapos hindi namin inaasahan, pumutok na pala yung bulkan. Nagsitayuan kaming lahat. Tapos yun, on the spot na nagvi-video ako. Marami sa mga kababayan ni Marian ang naapektuhan. Kabilang ang Mount Canlaon Natural Park sa La Carlota City sa Negros Occidental, kung saan 4 na dekada ng tourist guide si Rochelle. Ang dating pasyalan at pinagkakakitaan ng mga tourist guide, pansamantala munang ipinasara. Medyo masakit sa amin, Mami, kasi yung pinakahanap buhay namin, medyo parang wala na kaming kabuhayan ngayon. Kumikita raw siya noon ng 500 piso hanggang 1,000 piso kada araw, ngayon naging abo na. Wasang hindi pa pumutok yung Bulkan Canlaon, maraming mga tourists dito. But right now, we suffer because yung Mount Canlaon is temporary closed. Agad nagsagawa ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 79th at 62nd Infantry Battalion ng Philippine Army sa 2 barangay ng La Carlota City. Malaking tulong talaga yung augmentation o yung assistance na ibinigay ng GMA Kapuso Foundation sa araw-araw na pangangailangan ng ating families. Maraming salamat sa lahat ng naging katuwang namin para maisagawa ang pagtulong sa mga nasalanta ng Bulkang Canlaon. Maraming salamat, GMA Kapuso Foundation! Sa mga nais magpaabot ng tulong, maaari kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Metrobank credit cards. Nangibabaw ang galing ng mga atleta ng Jose Rizal University sa NCAA Season 99 Track and Field Championship. Tinanggap nila ang parangal bilang kampiyon ng Senior Division matapos nilang magkamit ng 826.55 points. Second place ang Mapua University habang third place ang Arellano University.
Kinilala bilang most valuable player si Frederick Ramirez ng JRU. Sa junior division naman, naghari ang University of Perpetual Health System Delta na siyang itinanghal na overall champion. Second place ang Jose Rizal University at third place ang Arellano University. Si Marvin Ramos ng University of Perpetual Health System Delta ang ginawaran bilang MVP sa junior division. Naiintindihan daw ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang pag-alma at emosyon ng mga magsasaka kaugnay sa inaprubahang pagbaba ng taripa o buwis sa pag-angkat ng bigas. Sinabi niya yan kasunod ng panawagan ng ilang samahang pang-agrikultura na magbitiw na siya sa pwesto. Ani Balisacan, bilang kalihim ng NEDA at Vice Chair ng NEDA Board, hindi naging madali ang pagbuo ng naturang desisyon. Layon daw ng NEDA Board na masigurong may access sa masustansya at murang pagkain ang mga Pilipino, partikular ang bigas, habang kinokontrol ang presyo ng mga bilihin at pinapanatili ang pag-unlad ng ekonomiya. Nangako rin si Balisacan ng suporta sa mga magsasaka sa transition period ng mas mababang taripa. Namumuhunan na niya ang pamahalaan sa mga infrastruktura at modernong teknolohiya para mapaganda ang market at financial access ng mga lokal na magsasaka. Mahigit 200 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa pinakamalaking solar-powered pump irrigation sa bansa. Pinasinayaan niya ng Pangulo sa Quirino, Isabela. Mahigit 300 ektaryang sakahan ang masusuplayan ng tubig gamit ang pump na pinatatakbo ng mahigit 1,000 solar panel. 65.77 million pesos ang inilaang pondo para sa proyekto. Sa Ilagan, Isabela naman, pinangunahan ng Pangulo ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa Cagayan Valley. Gamit ang umano'y gawa-gawang pruweba ng bayad, mahigit kalahating milyong pisong halaga ng dog at cat food ang natangay sa retailer ng inarestong suspect sa San Juan City. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Paglabas ng suspect sa labi ng condominium, inakbayan siya agad ng mga nakasibilyang pulis. Inaresto siya ng mga operatiba ng Eastern District Anti-Cybercrime Unit matapos matrace na sa kanya nakapangalan ng delivery ng mga cat at dog food na ninakaw umano mula sa isang kilalang retailer ng mga pagkain ng hayop. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, ino-order ito online ng suspect pero napag-alamang gawa-gawa lang ang mga nasa pinadala niyang screenshot ng proof of payment sa seller. Edited yon. Dinodoktor, ina-alter yung mga receipts na yan para maniwala kayo. Dahil nakita nila na nag-send ng transaction receipts, so na-process yung order. Lumalabas din sa investigasyon na hindi ito ang unang beses sa halos magkakasunod na transaksyon mula May 19 hanggang June 6. Umaabot ng araw sa higit kalahating milyong piso ang halaga ng mga dog at cat food na natangay ng suspect mula sa retailer. There appears to be a criminal syndicate who has the facility to submit fake proof of payments. So they will get the goods, they will send a proof of payment, and then eventually it will be discovered that these proofs of payments are fictitious or fraudulent. Ayon sa pulisya, ibinebenta ng halos bagsak presyo ang mga items na ito ng mga suspect. Yung umu-order ng ganitong produkto dito sa biktima natin ngayon, meron pa rin ganong case before sa amin, the same modus, fake transaction receipts, the same person. Malakas daw ang bentahan sa merkado ng mga dog at cat food lalo ngayon, kaya malamang napag-iinteresan ito ng masasamang loob. Wala pang pahayag ang suspect na ngayon nakakulong sa San Juan Police Station. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Proud to be Pinoy ang cast ng inaabangang family drama series na Pulang Araw. Ipinasilip din nila ang ilang behind the scenes tungkol sa kanilang mga gagampanang character. Makichika kay Nelson Canlas. Malaya na ang mga makabagong Pilipino. Pero kung babalikan natin ang mga namuhunan dito, isang mahalagang bitak ng ating kasaysayan ang himagsikan sa panahon ng Pulang Araw. Sa Independence Day plug ng inaabangang family drama series, mabibigyan tayo ng pasilip sa mga karakter na gagampanan ni Barbie Fortesa, Sanya Lopez,
David Dicauco at Alden Richards. Makikita rin ang mahalagang papel na gagampanan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo. Itinuturing ng mga Kapuso stars na isa sa mga pinakamahalagang papel na kanilang ginampanan ang role sa Pulang Araw. Ambag daw nila ito para sa bagong henerasyon. Napakalaking bagay nito sa akin dahil sabi ko nga parang isa ito sa teleserye na proud akong maikukwento sa mga anak ko pagdating ng araw. Kasi naging parte ako ng isang napaka-importanting proyekto na tatagal ng ages. Nakatulong siya sa akin para mas ma-appreciate yung buhay natin bilang Pilipino. Nakaka-proud maging Pilipino. Naging masusi ang cast at crew ng Pulang Araw sa paggawa ng Independence Day vlog mula sa mga eksena na tampok si Alden, si Barbie, si Sanya, si David, at si Dennis. Because of this teleserye, makikita ng mga generations now, yung mga present na nandito, mga Pilipino, na ganon yung sacrifice na ginawa ng mga Pilipino noon. Hindi na pasisiil, hindi na palulupig, at kung para sa bayan, laban lang. Bibigyan natin ng larawan yung mga kwento ng ating mga lolo't lola sa atin. So sana tong project na to, at after this is shown in Philippine television, magkaroon sana to ng ripple effect when it comes to, magamit sa mga eskwelahan. Yung freedom na meron tayo ngayon is we owe it to the people who have experienced that very dark part of history. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.